Isang magandang bagong Pilipinas ngayon ay Biyernes, June 19, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia. Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. 3 punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction. Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Git pa ng Presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan. Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy. Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa. The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become. Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth Pasyente para sa Bayan. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang lider ang mahahalagang dokumento kabilang ang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga lider ang kapayapaan at katatagan, kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon. Pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change. Ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon ho, Director Shirley at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad? Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamahalaan kasi, kundi ito po ay sa paniniwala namin sa Climate Change Task Force ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kaya ang pangunahing layunin po ng Climate Change Task Force ay palakasin ang climate awareness, yung volunteerism, at yung community action upang maging handa ang mga komunidad sa anumang epekto climate change. Kaya ngayon po ay sa mga munisipyo ngayon, meron na po kaming organization, meron na kaming regional director at na-organize na rin namin ang aming mga commands sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na mayroong kinalaman sa climate change. General, sa inyo pong karanasan, ano po yung mga maling pananaw o kakulangan sa kaalaman ng publiko tungkol sa climate change na kailangan pong maitama? Alam mo kasi, marami po ang naniniwala na ang climate change ay problema lamang ng mga scientifico o kaya ng ating pamahalaan. Pero po ang katotohanan mo talaga, nararamdaman na kasi natin na araw-araw ito sa iba't ibang anyo. So, na mas malalakas na bagyo, matinding init, at pagbaha. So, kinakailangan natin maunawaan na ang bawat kilos natin po ay epekto ng kalikasan. Kaya dapat to ay magtulong-tulong tayo. Kaya ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating Climate Change Task Force na ilagap natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundaluhan kasi sa itong gera laban sa napaka malupit na epekto ng climate change. So, yun ang aming pananaw tungkol sa bagay na yan. Okay. Sa usapin naman po, General, ng papel ng mga lokal na pamahalaan, barangay officials at community leaders sa mga pagbuo po ng mas matatag na climate resilient communities, paano po nakatutulong ang community-based approach sa inyo pong pananaw? Kami ang pananaw namin dyan ay napakahalaga po ng papel dahil napakahalaga po ng papel ng LGU dahil sila po ang pinakamalapit sa ating po mga mamayan. Ang mga LGU at barangay officials po ang nauna sa pagpapatupad po ng mga programang pangkalikasan tungkol mo sa disaster preparedness at climate adaptation. Kaya kayo po ay naniniwala na ang LGU po ay at ang community leaders pag nagsama-sama ito ay malaking papel ang gagampanin ito sa climate action. Especially na ang lahat ng mga LGU ay required sila na mayroon silang katawag na Local Climate Change Action Plan na ang pagkakaintindi ko dito base doon sa dokumentong nabasa ko is every 3 years dapat ito ay kumbaga kung ito ay nire-review ito, ina-update ito. So doon kami papasok yung Climate Change Task Force kung saan namin pwedeng i-locate yung sarili namin doon sa mga programa, mga activities, mga ginagawa ng LGU, especially doon sa adaptation. Kasi sa ngayon, napapansin natin na may mga LGU pa rin na traditional approach tungkol sa epekto ng climate change. Like yung mga binabaha, ang ginagawa nila, ang namomonitor natin, yung mga mayor, ay yung hanggang doon, kumbaga reactive sila na pag mayroong nabaha, tutulungan, i-evacuate, pero dapat maging proactive. Kung alam natin na yung lugar na yon ay palagi ng binabaha at malaki ng ginagastos ng gobyerno, so kami sa Climate Change Task Force ay taga-remind kami na baka pwede ho, mayor or governor, na tayo pag maghanap na ho tayo ng
relocation site, tanggalin na natin po din kasi malaki ang gastos nila. So ito yung mga bagay na nakikita natin na partnership with LGU, Joshua. Sir, sa panahon po ngayon na may mga bagong teknolohiya at datos tungkol sa panahon at hazard mapping, paano po natin magagamit ang science-based information para mas maging handa ang mga komunidad? Si Commissioner Albert de la Cruz na siya po nag-create itong ating climate change task force ay yun yung kanyang paniniwala na mahalaga po ang paggamit ng hazards maps, yung mga weather forecast, yung early warning system at iba pang scientific information upang makagawa po ng mga tamang desisyon. No? At ang layunin natin ay gawing mas accessible sa magitan po ng aming organization kasi kami plano namin magkaroon ng memorandum of agreement or understanding sa mga ahensya ng gobyerno na mayroong hawak nitong mga data na ito. So ang layunin namin ay gawing mas accessible at mas madaling maintindihan po ng mga komunidad ang mga impormasyong ito upang magamit nila sa kanilang paghahanda. At nandiyan ho kami sa ngayon, nagkakandak na ho kami ng mga capacitation training sa mga official po namin and hopefully by fourth or first quarter of 2027 ay makikita na kami na ay very active na kami sa pagbibigay ng mga karagdagang impormasyon na ito ay sa language ng mga taong mauunawaan ng mga kabayan po natin sa isang komunidad, Director Stern. Okay. General, kumustahin ko lang po yung nabanggit ninyo na ilang mga komunidad o mga lokal na pamahalaan na reactive na kung kailan may baha, ay saka lang sila kikilos. Kumusta po yung kanilang cooperation ngayon para maging proactive at mas matugunan yung mga pangailangan ng mga komunidad na bago pa man dumating yung mga sakuna na dulot ng climate change? Actually, ay happy naman kami i-report na karamihan po sa mga local government officials po namin na kausap ay very supportive naman po sa climate change task force. At ang tingin ko nga, ang kulang talaga dito ay yung kakulangan ng kaalaman. Maaring ang ilan sa mga nasa LGU ay hindi sapat yung kaalaman ng mga staff nila tungkol sa ganitong klaseng mga impormasyon. Kaya ito yung programa ng Climate Change Task Force. We'll work with the Climate Change Commission sa office po ni Commissioner Albert de la Cruz na kung paano pwedeng makapagsagawa kami ng isang seminar na ang mga attendees ay yung mga naghahanda itong local climate change action plan para kung mayroon silang kaalaman na ay ma-upgrade, ma-update sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, Joshua. Okay, well, that's good to hear po. Pero may mga lugar po ba kayong nakikita na nangangailangan na mas maagarang intervention dahil sa mataas na climate risk? At from your perspective po, General, ano po ang dapat gawin ng mga lugar na ito? Maliban po dun sa pagdadagdag ng kaalaman. Ito yung mga nasa shoreline at saka ito yung mga, karamihan baga na shoreline kasi nakaka-alarma, Joshua, yung ating sea level rise. Kung titingnan ninyo, halos doble yung sea level rise natin sa Pilipinas. Kaya ito ay ramdam ito sa mga lugar na kung saan malapit sa mga pangpang ng dagat. So itong mga lugar na ito ang dapat tingnan ng ating mga mayor, ng ating mga local officials kung paano sila pwedeng hanapan ng mga lugar na kahit na bumaha ay hindi sila maapektuhan. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ang mangyayari po niyan ay malaking gastos sa gobyerno. Itong parte ng Bulacan, nakikita natin yan. So dapat mayroon tayong strategy na natin pwedeng i-relocate yung mga tao na every now and then, every time na magkaroon ng malakas na ulan ay babahain at nagiging problema ng ating pamahalaan. At kung i-compute mo yung ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas, baka sapat na yun para magkaroon lang tayo ng relocation. Ang tingin ko is baka i-recognize natin yun.
yung mga ganung klaseng mga solusyon na Joshua, kailan, alam mo, yung tao ay mayroong mga perception na ito ayaw bigyan ng aksyon kasi maaring may mga kumikita doon sa ganung klaseng response ng ating mga LGU. But ayaw kong isipin yan. Gusto ko lang i-communicate na dahil nga sa hindi natin pagbibigay ng reaction, ng proactive na action, ito yung nabubuo na pananaw sa ating mga taong nakakaalam at nakakaunawa sa problema ito, Joshua. General, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipino tungkol po sa kahalagahan ng pakikilahok ng bawat isa para labanan ang climate hazards. Okay, ang climate change po ay isa sa pinakamalaking hamon po ng ating panahon. Ngunit ito rin po ay pagkakataon upang magkaisa tayo bilang isang bansa. Kaya inaanyal po namin ang bawat Pilipino na maging bahagi po ng solusyon. Kung hindi man tayo maging membro ng Climate Change Task Force, ay maging bahagi po tayo ng ating ng solusyon. Sama-sama po nating pangalagaan po ang ating kalikasan upang maipamana po natin sa susunod na henerasyon ang isang mas ligtas, mas malinis at mas matatag na Pilipinas. Pero bago ako magpaalam ng Director Shirley and Joshua, kukunin ko ang pagkakataon na ito na ipaalam sa lahat ng mga opisyal po natin na tuloy ho ang ating command conference dito po sa Rizal Technological University sa 26 and 27, that is Friday and Saturday. Lahat ng ating mga commanders nandiyan po. Lahat ng ating mga regional directors ay nandiyan po. So magkita-kita tayo. Ito ay isang malaking advocacy na panindigan natin at ituloy-tuloy natin. Maraming salamat, Joshua and Director Shelby. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, panibagong Chinese research vessel at Chinese ships na namataan sa Bajo de Masinloc ating pag-uusapan kasama si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Admiral, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali Joshua and Cheryl at sa mga taga-subaybay ng programa ninyo, magandang hapon sa ating lahat. Admiral, nauna pong naiulat na inalis na ang floating platform sa Scarborough Shoal, ngunit namataan pa rin ang ilang kagamitan tulad ng mga boya at antena. Kumusta po ang monitoring natin dito at ano po ang inyong nakikitang implikasyon nito? Yes, alam mo Joshua, no? For the past 8 months, 9 months, may mga namataan tayo ng mga nilalagay ng PLA Navy and Coast Guard na mga kagamitan sa Bajo de Masinloc. Kasama dito yung boya, may dalawang malaking boya doon. May nilagay silang pangharang sa bukana ng Bajo de Masinloc. Kamakailan lamang naglagay sila ng floating structure na may mga parang A-frame na metals, no? Na we suspect pang marine scientific research. After a very strong diplomatic push by the government, tinanggal naman nila ito as of the other day. So yung huling MDA flight natin, wala na doon yung structure na yon. Admiral, base po sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight, naiulat na namataan ng isang Chinese research vessel na Tongji sa loob ng Bajo de Masinloc. Ano po ang assessment ninyo sa presensya ng naturang barko sa lugar at ano rin po yung posibleng layunin ng research vessel na ito? Alam mo naman yung Chinese Coast Guard, PLA Navy, parati naman silang merong barko sa vicinity ng Bajo de Masinloc. So, nung naalis yung floating structure, may namataan tayo sa latest MDA flight natin kahapon and the other day na merong barko sila doon sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Ito naman ay tuloy-tuloy natin binabantayan
minamanmanan, baka may gagawin naman sa mga illegal na activities doon sa kain ng marine scientific research. Okay. May mga ulat din po, Admiral, tungkol sa isang individual na lumalangoy sa loob ng lagoon ng Scarborough Shoal. Ano po ang assessment nyo dito sa ganitong aktibidad at may banta po ba ito sa seguridad o environmental protection ng lugar? Ay, hindi naman. Kasi yung floating structure na yon, may mga anchor din yon, naka-angkla din yon, may mga part yun na nakalawit sa ilalim ng dagat. So that's why we believe na they're doing some research or getting some bottom samples. So yung mga normal lang na may mga tao sa paligid ng ganung floating structure para mag-check sa ilalim. Wala namang banta sa atin sa environment or whatever. Admiral, ano naman po ang naging agarang hakbang ng Philippine Navy para mapaalis ang mga kagamitan at mga barko na namataan po sa ating Philippine waters? Yes, una sa lahat yung ating pagpapatrolya, hindi lamang yung Philippine Navy, pati yung Philippine Air Force, yung BFAR, yung Coast Guard, working under Northern Luzon Command. Yung ating Area Task Force Commander is also the commander ng Naval Northern Luzon Command. Tuloy-tuloy naman yung ating pagpapatrolya doon, yung pag-conduct ng maritime domain awareness on a daily basis. So malalaman natin anong ginagawa nila. Pangalawa, may mga plano naman tayo right now as we speak na tuloy-tuloy naman natin nire-rehearse at the same time ina-update na kung kinakailangan, i-implement natin ito. Details of which I could not divulge to the public, but rest assured na yung AFP ninyo, DND, to include the Coast Guard and the BFO, may mga kaukulang plano naman tayo kung sakaling kailangan i-implement sa Bajo de Masinloc or other features of West Philippine Sea. Okay. Admiral, para po mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga kabayan hinggil sa usaping ito, sa ilalim po ng ating batas at sa mga umiiral na international maritime rules, ano po ba ang legal na usapin sa presensya ng foreign vessels, lalo na ng mga research vessels sa Bajo de Masinloc? Una sa lahat, under UNCLOS, international ships have the right, they could exercise freedom of navigation and pass through or innocent passage. However, yung pag-conduct ng marine scientific research, ito naman ay pinagbabawal. Bagamat silent ang UNCLOS dito, ito ay magdidepende sa coastal state kung anong practice niya. Kanya-kanyang coastal state, iba't ibang coastal state, iba't ibang practice when it comes to granting of marine scientific research. For example, ang US, they don't believe that marine scientific research or military research should be prohibited sa EEZ because economic lang dapat ang activities within the EEZ. So, depende. Sa atin naman, dapat ay magpaalam ang anumang estado na nais mang-conduct na any form of research within our EEZ. Admiral, meron po bang naging pakikipag-ugnayan ng Philippine Navy sa Chinese counterparts tungkol nga po sa presensya ng Tongji at iba pang sasakyang pandagat sa Bajo de Masinloc? Wala. Ito namang presensya ng mga research vessels, yung Chinese Coast Guard, yung PLA Navy, they have been there illegally for a long time now, 30 years na, nasa ating EEZ. And ito naman ay tinatrack natin, minemonitor natin, dinodocument natin, at binibigay sa kaukulang ahensya ng gobyerno for the appropriate action, which is I'm referring to DFA, and if they deem na they have to file a diplomatic protest or any other course that they would like to undertake, nasa kanila po yun. Okay. At nabanggit nyo na rin po yung monitoring. Admiral, paano po pinapalakas ng Philippine Navy ang koordinasyon nyo sa PCG at iba pang ahensya para pumapanatili ang transparency at magkaroon ng updated information tungkol po sa mga nangyayari sa WPS? Yes, we all function under the National Task Force for the West Philippine Sea. Ito ang interagency body na kumukuha naman ng guidance sa ating gobyerno. And doon natin sinisynthesize, sinisynchronize yung mga actions natin para ang kalabasan natin sa maritime domain is a whole of government effort. Okay. Admiral, sa ibang usapin po, ano po ang masasabi ninyo sa sanction na ipinataw ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro kung saan ipinagbabawal nga nito na pumasok siya at maging ang kanyang pamilya sa mainland China, sa Hong Kong at maging sa Macau at maging pagdinegosyo? Alam mo, Joshua and Cheryl, ang Chinese Communist Party, ayaw nila ng katotohanan. Yung ating SND has been very vocal against their actions in our maritime domain. And because of that, binigyan siya ng sanctions. Tayo naman, we fully support our SND. And we expect na this will increase sapagkat they feel na, he is a thorn, natutusok sila.
Pero hindi tayo magpapatinag dito. Ang AFP will keep performing its mandate. We fully support the SND. We expect na nauna nito si former Senator Tolentino, ngayon si SND. This will increase habang tayo ay nagpapatuloy sa pagpupushback sa panghihimasok nila sa ating maritime domain and even their activities on land. Admiral, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na sa mga Pilipinong nangingisda at umaasa sa yamang dagat ng West Philippine Sea tungkol sa patuloy po na pagbabantay ng pamahalaan. Yes, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks. We are doing everything that we can. Yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP. Lahat po kami ay ginagawa namin ang lahat to be able to secure and to protect our maritime domain. It is a very challenging job, pero sinasabi ko parati, we are up to the challenge sapagkat ang kinakaharap natin dito ay isang superpower. But hindi tayo matitinag, magpapatuloy kami sa paggawa ng aming mandato, alang-alang sa ating mga kababayan. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Thank you, sir. Sa ibang balita, mas pinaigting ng Department of Migrant Workers ang kampanya laban sa mga illegal na accommodation facility, kung saan ligtas na nasagip ng ahensya ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang recruitment agency sa Makati City. Pinangunahan ni DMW NCR Director Attorney Falcone Millar ang operasyon bilang bahagi ng kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatiling mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit. Binigyang diin naman ng DMW na ang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na hakbang ng pamahalaan para protektahan ang mga Pilipinong naghahangad makapagtrabaho sa ibang bansa laban sa panlilinlang at pang-aabuso. Sa iba pong balita, binuksan ng Department of Agriculture ang bagong kadiwa ng Pangulo Center sa Oriental Mindoro. Magsisilbi itong permanenteng pamilihan ng mga agricultural product kung saan direktang maibebenta ng mga magsasaka ang kanilang produkto. Inaasahan direkta ding makikinabang dito ang higit 100 miyembro ng Mindoro Dairy Agriculture Cooperative. Kasabay nito, inilunsad din ang 20 bigas meron na rice project na layong mabigyan ng abot-kayang bigas ang mga consumer sa komunidad. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo. Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.